Ama namin sa langit, napaka maluwalhati mo. Sa umagang ito, nais naming mapalapit sa iyo at lumakad kasama mo. Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba. Mangyari ang iyong banal na espiritu ay mapasa aming kalagitnaan at pangunahan mo kami sa iyong salita upang kami makatanggap ng iyong liwanag. Sa iyong liwanag ay makikita namin ang totoong liwanag. Sa pangalan ni Jesus, ang aming dalangin. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasa inyo, mga kapatid. Magandang umaga. Ngayon tayo ay sa ating pangumagang debosyon sa pangalawang hari, kabanata 17. At ito ay sa huling bahagi. Ang kaharian sa hilaga ay mawawasak. At dito sa kabanatang ito, may mga aral tayong makukuha sa kabanatang ito. Aralin natin ang mga aral na ito. At matutunan. Nais kong ipakita sa inyo ang isang chart. So, mga kapatid, ito ay nakasulat sa Chinese. So, kahit sa YouTube, hindi natin ito mababasa. Ngunit i-translate ito sa... So, ito ay a chart ng hari sa hilaga at hari sa timog. Kung makikita nyo dito, malalaman ninyo sa pointer. So, kung titingnan natin ang chart na ito, ang kaharian sa hilaga, mayroong 250 years sa kaharian sa hilaga at maraming mga bagay ang nangyari sa loob ng taon na yon. So, ano ang pagkakaiba ng kaharian sa timog? Sa kaharian sa timog, may isang dinastiya lamang, ang dinastiya ni David. Mula sa linlahi ni David hanggang sa katapusan. Ngunit sa kaharian sa hilaga, merong 19 na hari sa kabuuan. At 9 sa kanila, sa 9 sa mga hari na iyon, pinatay nila ang kasalukuyang hari at sila ang pumalit sa trono. So, kukunti lamang may mga haring kukunti lamang ang kanilang paghahari. Ang una ay si Jeroboam. So, dahil siya ay nagtayo ng gintong Goya sa Dan at sa Bethel. At binulid niya ang Israel sa pagkakasala sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ito. So, sinamba nila ang gintong Goya katulad ng pagsamba nila sa Panginoong Diyos. Ito ay para maitatag ang kanyang kaharian dahil hindi niya nais na ang mga Israelita ay pumunta sa Jerusalem 3 beses sa isang taon. Hindi niya nais na gawin ito ng mga Israelita sa kaharian sa hilaga. Kaya nga sa aklat ng mga hari, sinasabi doon na hindi sila tumalikod sa kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Kaya nga ang buong bansa ay nawasak. At ang pangalawa ay si Omri. At si Ahab, sinundan ni Jezebel. And then, dumating ang kapanahunan ni Propetang Elias at sa kapanahunan ni Jehu, merong 4 na henerasyon sa kabuuan katulad ng sinabi ni Yahweh. Hindi ba? So si Jehu, si Jehoas, si Jehoram, at
si Amasaya. So ang pagpapala ng Panginoon ay nasa kanila dahil si Jehu ay nilakaran niya ang kalooban ng Panginoon. Ito ang panahon din na si Propetang Eliseo ay naglingkod. So ang ministeryo ni Eliseo ay ang mga taong nakaligtas sa tabak ni Israel. At ang nakaligtas sa tabak ni Israel ay hindi maaring makaligtas sa tabak ni Jehu, at ang nakaligtas sa tabak ni Jehu ay hindi nakaligtas sa tabak ni Eliseo. Ito ang kanyang ministeryo. So si Jehu, winasak niya ang pagsamba kay Baal sa buong Israel. At si Jehu din ang pumatay kay Jezebel. At sa kasalukuyang panahon, pinatay niya din si Ahazaya. Kaya nga ang sambahayan ni Juda ay nasa kapanahunan ng krisis dahil si Atalaya, ang inang reyna, ang anak ni Jezebel, pinatay ang buong sambahayan ni Juda. Ang kanyang pangalan ay si Atalaya. Ngunit ang Panginoon ay pinanatili niya ang sambahayan ni Juda. At si Joas nailigtas ang kanyang buhay. So ito ang isang susi ng isang dinastiya. At sa kalaunan, itong mga hari na ito ay hindi tumagal. So sa hilaga naman, may isang hari na pinatay ang isang hari. Hanggang sa papunta sa katapusang hari na ito ay si Osias. At dito ang Assyria ay naging makapangyarihan sa kapanahunan ni Jehu. Sa panahon na yun, sa katuwid si Jehu ay nagbayad ng buwis sa hari ng Assyria. At ang kapangyarihan ng Assyria ay mas lalong lumakas. At sa kalaunan, sa huli, nung dumating na sa Tiklab Gisya, mas lumakas pa ang kapangyarihan. Sa kapanahunan na yon, ang bawat hari ay magbibigay ng buwis o magbabayad sa hari ng Assyria. So bakit tuluyang nawasak ang kaharian sa Hilaga? Dahil si Osias ay ayaw nang magbayad sa hari ng Assyria. So ganito ang nangyayari sa ganitong background, sa ganitong setting. Babasahin natin ang pangalawang hari, kabanata 17. So hatiin natin ito sa tatlong paragraph. Ang first paragraph ay verse 1 to 6. Ang pangalawang paragraph ay verse 7 hanggang 27, hanggang verse 23. At ang third paragraph ay verse 24 hanggang sa katapusang verses. So medyo mahaba ang kabanatang ito. Babasahin natin ito sa detalye. At binigyan natin ng pamagat ang kabanatang ito na dapat katakutan ang Panginoong Diyos at huwag katakutan ang ibang mga Diyos. Verse 1, nang 12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Huda, naging hari ng Israel si Osias na anak ni Ela. Naghari siya sa Samaria ng 9 na taon. Bagamat hindi tulad ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya, ginawa niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh.
Sinalakay siya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Assyria. Nagpasailalim siya sa Assyria at ang kanyang kaharian ay pinagbuwis taon-taon. Verse 3. Ngunit dito hindi siya naging tapat sa hari ng Assyria. So nakipagsabuatan siya kay Haring So ng Ehipto at hindi na nagbayad ng buwis. Kaya pinadakip siya ng hari ng Assyria at pinabilanggo. Kaya't nilusob ni Salmaneser ang Israel at 3 taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Verse 5. Nang 9 na taon ng paghari ni Osias, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at kinalat sa Hala at ang iba'y sa ilog ng Habor, sa Gosan at mga lungsod ng Medes. Verse 6. So, ito ay nangyari sa 12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Huda. Naging hari ng Israel si Osias na anak ni Ela. Verse 1. So, anong klaseng kaharian ito? Ito ay ang kaharian na nayayanig. So, ang panahon ay medyo nakakalito rin. Kung babasahin ninyo ang chapter 15 verse 30, balikan natin mga kapatid. Sinasabi dito, si Hosea na anak ni Ela ay nakipagsabuatan kay Pika, pinatay niya ito at siya ang humalili bilang hari ng Israel ng 20 taon ng paghahari ni Jotam sa Huda. At dito sa verse 33, so si Jotam ay naghari lamang ng 25 taon. So si Osias, so nakipagsabuatan siya sa 4 na taon ni Usaya. So sinasabi dito na 2 taon na paghari ni Peka na anak ni Remaliah sa Israel, naging hari ng Juda si Jotam na anak ni Asarias. So ano ibig sabihin nito? So hindi ito naging madali ang pagkikipagsabuatan niya at ito ay pagpapalit. So dito walang kapahingahan ang kaharian. Si Osias, pinatay niya si Pika, ang anak ni Remaliah, ngunit tumagal ng 9 na taon bago niya mapanghawakan o itatag ang kanyang kaharian. At siya'y naghari sa Israel ng 9 na taon. So matagal na panahon bago siya naging hari. At siya ay gumawa rin ng hindi kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Dito sa verse 2, bagamat hindi tulad ng mga hari na nauna sa kanya. Anong ibig sabihin na hindi siya gumawa katulad ng mga naunang hari ng Israel? Nandun pa rin ang gintong Goya. Ang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat ay nandun pa rin. Sila ay sumasamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan ng Kananeo. So ano ang mga pagbabago? So sa pangalawang Chronicles chapter 30 verse 10. Tingnan natin sa Second Chronicles chapter 30 verse 10. So si Hosea ay naging hari. First Chronicles. So nung 2 taon na si Ahaz ay naghari,
So ang relasyon ng kaharian sa Timog at Hilaga ay medyo mapayapa. Si Osias, hinayaan niya ang mga Israelita na naninirahan sa kaharian sa Hilaga na pumuntan sa Jerusalem upang sambahin ang Panginoon. Ito ay nasa unang Chronicle 30 verse 10. Kaya nga sinabi dito na gumawa siya ng masama ngunit hindi ganun kasama sa mga haring nauna sa kanya. Ngunit ito'y huli na. Dahil ang paghahatol ng Panginoon ay dumating na sa bayang Israel. At sa kadilimang ito, kaguluhang ito, ang Assyria ay hindi rin estable. Ang buong panahon ay pagbabago. At dito sa verse 4, verse 3 muna. So si Salmaneser, hari ng Assyria, at sa verse 5, nilusob ni Salmaneser ang Israel at 3 taong kinubkob ng mahukbo ang Samaria. So ito'y naitala. So parehas lang ito dito sa verse 3, si Salmaneser. Ngunit hindi ito ang kaso dito. Ang hari pagkatapos ni Salmaneser, ang siyang kumugkob sa Samaria, ito ay si Sagot. So, pinangunahon niya ang nakikipagsabuatan siya at pinatay niya rin si Salmaneser, maari na ganito. So, makikita natin na ang buong sitwasyon ay nasa matinding kaguluhan. Kaya nga dito si Osias ay naging traidor din siya sa hari ng Assyria at dito ang Assyria ay kinubkob ang Samaria. So hindi nila madaling nasakop ito. Si Osias ay bumagsak. Ngunit 3 taon ang tumagal upang tuluyang masakop ang Samaria. Ang Assyria ay isang napakamalupit na kaharian. Sila'y bayolente at papatay nila ang bawat tao sa bawat lungsod. At kanilang bibihagin ang bawat tao at sila'y dadalhin kung saan nila nais. At wawasakin nila ang kanilang kultura ng tuluyan. Verse 6. Isang verse lamang, ngunit nakakatakot na mga pangyayari dito. So, binihag nila ang mga Israelita papunta sa Assyria at kinalat sa Hala, ang iba'y sa ilog ng Habor, sa Gosan, at ang iba'y sa mga lungsod ng Medes. So ito ay nasa reyon ng Persia o sa ilog ng Euphrates. So ito ang reyon na kung saan ang mga Israelita ay dinala. Habang binabasa natin mo ang kabanatang ito sa umagang ito, iniisip mo verse 27 to 23 na parang ito ay dinagdag lang dito. Kung lulundag tayo sa verse 24, ang Samaria ay pinatiran ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia, Kuta, Ava, Hama at Sepharvaim. Nang bago pa lang sila roon, hindi sila sumamba kay Yahweh, kaya sila pinalusob niya at pinalapa sa mga leon. So, una,
kinuha ang mga Israelita doon. So, pinalagay niya ang ibang tao doon sa lungsod ng Samaria upang tirhan. Ngunit ang manunulat sa pangalawang hari ay nagbigay ng aral sa mga tao na nabihag. Para sa mga mambabasa, para sa mga nagbabasa, sa mga taong nabihag, kapag nabasa nila ang parte ng kasaysayan na ito. So, interpret nila ang historical meaning, ang ibig sabihin, at sinasabi sa kanila sa mga nangyari sa kasaysayan, anong aral ang kanilang makukuha sa mga nangyari sa kanilang kasaysayan. Kailangan nilang i-interpret ang kasaysayan. So, hindi ito chronological event na may nangyari sa taong ito, may nangyari sa susunod na taon. Hindi lamang chronologically ang pag-interpret ito, ngunit kailangan nating maging objective at may mga pangyayaring dapat nating bigyang pansin. So ito ang pangsyon ng kasaysayan, ngunit sa isang banda, sa kasaysayan ay kung paano natin aralin at bigyang linaw ang mga pangyayari. So dito sa Biblia, sinasabi sa atin ang isang importanteng aral. Alam ba ninyo na ang aklat ng Josue, ang aklat ng mga hukom, una at pangalawang Samuel, ang aklat ni Jose, mga hukom. So, una at pangalawang Samuel, ito ay ang mga aklat ng propeta na nagtuturo sa mga Israelita. At ang aklat ni Ezekiel ay tinatawag na kasulatan para sa mga Israelita. At dito, ang propeta ay may tinuturo sa atin. So, sa aklat ng Josue, mga hukom, una at pangalawang Samuel. So, bakit ang karian sa Hilaga ay nawasak? Bakit ang 10 tribo ng Israel ay nawasak ng tuluyan? Sila'y naitaboy sa lugar kung saan ibinigay sa kanila ng Panginoon. So dito sa verse 7, nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto mula sa paghihirap ng Paraon na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa ibang mga Diyos. Ang mga bagay na ito ay nangyari sapagkat ginawa ng mga Israelita. So ano ba talaga ang kanilang ginawa? Paano sila nagkasala? Una, sila'y sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi nila tuluyang nilipol ang mga tao sa Kanaan. Ang iba sa kanila ay nagpakasal at sinunod ang kanilang mga nakasanayan. At dito sumamba sila kasama sa mga Diyos-Diyosan. At ginaya nila ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sila sa mga sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimulan ng hari ng Israel.
Sila'y gumawa ng mga bagay labag sa kalooban ng Yahweh. Pumili sila ng mga sagradong burol sa bawat bayan mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Naglagay din sila ng mga haligi, itong mga rebolto ni Asira sa mga burol at bawat lilim ng punong kahoy. Anong klaseng pagsamba ito? So, sinasamba nila ang isang Diyos na dragon. So, nais nila na ang lupain ay magiging mabunga, masagana, para makaani sila ng masagana. So, at anong mga imahe ang kanilang sinamba? Ang imahe ni Esther. Sila'y naniwala na habang sinasamba nila ang mga kahoy na ito, ang mga sagradong imahe. So, naniwala sila na pag sinamba nila ang mga imaheng ito, ang mga reboltong ito, so ang babae na Diyos-Diyosan, ang lalaki na Diyos-Diyosan, sila ay magkikipagtalik. So, naniniwala sila habang sila nakipagtalik at magkaanak, ay ang lupain ay magiging masagana din at magkakaroon sila ng masaganang pag-ani. So, sinunod ng mga Israelita ang kaugaliang ito. So, ginawa nila ng palihim ang mga bagay na hindi tama. Sa isang banda, sinasamba pa rin nila ang Panginoong Diyos. Sumasamba sila sa gintong guya at sinasabi nila na ito ang kanilang Panginoong Diyos. Ngunit sa isang banda pa rin, sinamba pa rin nila ang mga Diyos-Diyosan ng lugar na iyon. At sinabi ng Panginoon sa kanila na hindi nyo dapat gawin ito. Ito ang unang kasalanan. Ito ang unang kautusan na sinabi ng Panginoon na walang ibang Diyos maliban sa akin. Ngunit dito, marami silang Diyos na inilagay sa harapan ng Panginoon at sinamba nila ang mga ito. So, ang pangalawang isang malaking kasalanan na kanilang ginawa ay verse 13 to 15. Hindi sila nakinig sa mga propeta. So, dito, ang Panginoon ay nag-testify laban sa Israel. Kahit binalaan ni Yahweh ang Israel at ang Huda sa pamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta, nang sabi niya, talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautasang ibinigay ko sa inyo. Hindi lamang sa Israel, ngunit maging ang Huda. So, ang karian sa Hilaga, ang karian sa Timog ay pareho silang nagkasala. So, dito sinabi ng Panginoon na talikuran nila ang kanilang kasamaan, ngunit hindi sila nakinig. Sa verse 14, hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno at hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. So, itinakwil nila ang kanilang mga utos, sinira ang kasundo ang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. So, sila'y naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang kaugalian ng mga bansa na kapaligid sa kanila, na simula pa'y pinagbabawal na ni Yahweh. So, sinunod nila ang mga Diyos na walang kabuluhan. At sila'y naging walang kabuluhan. Mga kapatid, isang aral ito na dapat nating bigyang pansin. Sa kasalukuyan, may mga lugar na sumamba sila sa napakaraming mga Diyos. Ang mga Diyos-Diyosan na ito ay walang kabuluhan. Kapag sinamba mo ang mga Diyos na walang kabuluhan, ito ay magiging walang kabuluhan. Tayo'y nilikha sa imahe ng Panginoon. Ang ating buong pagkatao, ang istruktura ng ating katawan, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa, meron tayong emosyon, meron tayong will, meron tayong mga kaisipan. Ang lahat ng ito ay mula sa Panginoon.
Ayon sa imaheng ito, nilikha tayo ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kaya nga ang ating isipan, ang ating mga saloobin, ang ating will, ito ay regalo ng Panginoon sa atin. Ang ating mga emosyon, ang ating nararamdaman ay importante din. Ang ating katawan ay infinite worth. Mahalaga. Inisip mo ba na napakalaga ng iyong katawan? Tingnan mo si Michael Lo, nakaupo sa pangatlong hanay. Ang kanyang katawan ay maskulado. So, ang bawat isa sa atin ay importante at mahalaga. Bakit kailangan natin irespeto ang ating katawan? Bakit hindi natin dapat patayin o pumatay patayin ang ibang tao dahil ang ating katawan ay nilikha ng Panginoon. Kaya nga hindi natin dapat saktan ang ating katawan dahil ang Panginoon ay binigyan niya ng halaga ang ating katawan. So hindi natin dapat hindi natin pwedeng saktan o gawa ng kasama. Pabayaan ang ating katawan. So merong isang guro, may nag-share si Pastor po ng kanyang istorya. So siya ay isang doktor sa Army unit at natutunan nila ang patungkol sa anatomy, ang pag-aaral sa katawan. So sa anatomy, nagkaroon ng dinadissect mo ang katawan. So dapat mong irespeto ang katawan ito dahil ang katawan ito ay nilikha ng Panginoon. Ngunit may mga taong immature, kinuha nila ang isang katawan at pinaglaruan nila ng yung dark. So may nakaalam nito. So ano ang nangyari? Pagkatapos nito, sila ay napalayas sa army dahil ang ating katawan ay may halaga. So sinasabi din dito na dapat nating irespeto ang ating pisikal na katawan. So wag nating pabayaan o gawa ng masama. Wag nating sabihin na ako'y bata pa, pwede kong gawin ang gusto ko. Pwede akong uminom, okay lang ito. Walang masama dito. Or pwede akong gumamit ng bawal na gamot. Ito ay okay lang. So dapat akong mag-enjoy habang ako'y bata pa. Kailangan kong magtrabaho sa buong magdamag. Katulad sa akin, kailangan kong magpuyat buong magdamag. Kaya nga ang aking katawan ay nasira, napinsala. Alam niyo na yung pagkabaril sa akin ay isang bagay. Ngunit ang aking katawan ay napinsala rin. Dahil sa hindi ako naging natutulog ng maayos. At iniisip natin na wala tayong pera. So mayroong mga kompetisyon. So sa society na ito ay ang bawat isa ay nais na magkaroon ng karir at sinisira mo, pinipinsala mo ang iyong katawan. So parang walang halaga lang ang iyong physical na katawan. Ginawa ng walang silbi. Hindi mo pinahalagahan ang iyong katawan. So sinakripisyo mo ang iyong kalusugan para sa trabaho. Kapag binigyan kita ng $10, so gusto mong ang pupo. Sabi ni Michael, $10,000 hindi. How about 10,000? How about 1 million? So, may ibang tao,
Sinasabi nila, sige, bigyan mo ako ng presyo. Presyo. At gagawin nila yon kahit ano pa. So, tanong mo sa sarili mo, gagawin mo rin ba yon? Maring pag binigyan ka ng maraming pera, ibababa mo ang iyong moral, ang integridad, ang iyong karakter dahil sa presyo, ang iyong pagkatao. Ngunit ito ba ay walang halaga? Sinasabi ng iba na pwede mong bigyan ng presyo ang iyong buhay. O maring at gawin mong prostitute ang iyong katawan. Or binigyan mo ng presyo, binili mo ang buhay ng iba. Pwede kong bilhin ang yung kaisipan sa presyo, sa isang presyo. So dito, sa pamamagitan nito, ang buhay ay nagiging walang kabuluhan. Walang halaga. Ang bawat isa sa atin, tayo ay may takot sa Diyos. Ngunit, sinusunod natin ang ginagawa ng mundo, ang kapamaraanan ng mundo, ang pagiging materialistic. Ang ating buhay ay magiging walang kabuluhan. O maaring iniisip natin na tayo ay walang kabuluhan, walang halaga. Maaring ito ang mga sitwasyon. Ang ating buhay ay kayang bilhin na isang presyo. Sinasabi natin na pag may pera tayo, hindi na natin kailangang pumunta upang maging sundalo. So, pag may pera ka, ito ang kapamaraan ng mundo. Pag may pera ka, hindi ka na magiging sundalo. So, sinunod nila ang mga Diyos-Diyosan na ito at sila ay naging walang kabuluhan. So, dapat nating pagbulay-bulayan ang mga bagay na ito. Ano ang halaga ng ating buhay? Paano mo natin palagahan ang ating sariling buhay, ang buhay ng iba? Pinepersa ba natin ang ibang tao upang gawin ang hindi nila nais? Or maring hindi mo nirerespeto ang pakiramdam ng iba, ang damdamin ng iba? Kapag ginawa mo ito, walang halaga mo ang buhay ng iba. At kapag sinaktan mo pisikal ang ibang tao, maring sa ating mga kilos, nasasaktan natin ang ating mga anak or sa ating mga salita. Ang mga bagay na ito ay hindi kalugod-dugod sa Panginoon. Oo, hindi tayo pumupunta sa templo ni Wantaysin or sumasamba sa Diyos ng mga Chino, hindi tayo nagsusugal, hindi tayo pumapatay. Ngunit nirerespeto natin ba ang iba? Nirespeto natin ang iba dahil sa nirerespeto natin ang Panginoon. So dito tinalikuran nila ang kanyang mga kautusan at ang kanyang kasunduan. At naglagay sila ng isang imahe. At ang walang hanggang Panginoon, pinalit nila sa isang Diyos na kanilang mahawakan, makikita. So kapag ginawa natin ito sa Panginoon, ginawa natin sa tao, at ginawa mo ito sa ibang tao, iniisip mo ba na ginagawa mo rin ito sa Diyos?
maaring nais lang nating humingi ng magandang pangangulusugan, masaganang ani sa Panginoon. Sinasamba mo ang Panginoon dahil sa nais mong bigyan ka ng Panginoon ng mga ito. Ngunit sa makatuwid, walang pagkakaiba sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon ay sinasamba natin ang Diyos na ito sa susunod na araw, sumasamba naman tayo sa ibang Diyos dahil sa mga bagay na nais natin. Ito ang kostumbre ng mga Chino. So tatayo tayo ng ibang Diyos, magsusunog tayo ng insenso at sasabihin natin ito ang ating panibagong Diyos. So tatalikuran natin at maghanap tayo ng ibang Diyos na sasambahin. Oo, sinasamba natin ang Panginoong Hesus, ngunit patuloy pa rin tayo sumasamba sa ibang Diyos. So sa sitwasyon na ito, at dito kahit na verse 18, sinakripisyo nila ang kanilang mga anak. Kaya ang konklusyon dito, ang Panginoon ay nagalit sa Israel at itinaboy silang lahat sa kanyang paningin. So walang naiwan maliban sa lipi ni Huda dahil sa hindi sila tumalikod sa kasalanan ng kanilang ginawa. Verse 24. So ang Samaria ay pinatirahan ng hari ng Assyria ng mga taga-Babylonia. Kuta, Ava, Hamat at Safin. Iba't ibang tao. Verse 24. So dito nahalo ang mga reliyon, ang mga tao. At dito nilapa ang mga tao ng leon. Oh, sige. Sumaba tayo sa isang Diyos. Ito ay ang Panginoong Diyos. Ngunit hindi sila talaga totoong natakot or respeto sa Panginoon. So, wala silang ugnayan o relasyon sa Panginoong Diyos. So ito ang mga bagay na dapat nating pagbulay-bulayan. May totoo ba tayong relasyon, pakiugnayan sa Panginoon? So, mari sinasabi natin sa Panginoon na, Panginoon, protektahan mo ako at humingi ka lang sa Panginoon and then tapos na iyong panalangin. Tulungan tayo ng Panginoon na maintindihan natin ito. Sa verse 29, ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at nilalagay nila ang mga iyon sa mga dambana ng mga sagradong burol na ginawa ng mga Israelita. Si Sukot-Benot ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babylonia. Si Nigal na ginawa ng mga taga-Kuta. Si Asima ang sa mga taga-Hamat. So si Sukot-Benot ito ay ang tabernakulo ng mga anak na babae. Ito ay ang mga babaeng prostitute. Oh. So pag sinasamba nila, sila ay nakipagniig sa mga prostitute na ito. So ito ay pangangalunya at pagkalibog. At ang mga taga-Kuta naman ay sinigal. Nergal. Ito ang kanilang Diyosan. At ang mga taga-Hamat naman si Asima. Ito naman ay aso. So si Nergal ay manok, si Asima ay aso. So natutunan ko ito sa isang guro, isang rabbi. At dito sa verse 31, nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos. Ito ay si Adramelech as Anamelech. So ang
ang kanilang pagkatao, ang kanilang moral ay bumagsak, nagkaroon ng panganununya at nagsunog sila ng kanilang mga anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. So sila'y sumamba sa Panginoon, sinamba rin ng mga taong ito si Yahweh at sila'y pumili rin ng iba't ibang uri ng tao bilang pari at ang mga ito ay naghandog sa mga dambana at mga sagranang burol. Ngunit nagpatuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan tulad ng kaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. So mga kapatid, habang sinasamba natin ay ibang Diyos-Diyosan, ang problema sa last ay magiging mas malala. Nawawala ang totoo nating pagkatao. Saan natin makikita ang pagkataong ito? Ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Panginoong Diyos. Kapag sinamba natin ang mga Diyos-Diyosan, mawawala natin ang mga bagay na ito, maging ang ating sariling pagkatao. Kung kanino Diyos-Diyosan na sinasamba mo ay magiging ganito ka. At kapag sinasamba nila ang mga hayop, magiging hayop sila. So, kahit saan sila pumunta, sinasamba nila ang mga Diyos-Diyosan ito, kaya sila ay napupuno ng takot. So, itong mga bagay na ito ay makikita natin sa ating paligid sa kasalukuyang panahon, kaya kailangan nating manalangin para sa Hong Kong. Maaaring tulungan nawa tayo ng Panginoon na lumabas sa pagsamba sa mga idolong ito at pagkukulang. So sa verse 41. Kaya ang Panginoon ay nagalit sa Israel. Bakit nangyari ito? So, 3 beses na sinabi ng Panginoon dito na dapat nilang katakutan ang Panginoong Diyos at hindi ang ibang Diyos. Verse 37. Susundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos. At huwag ninyong kalimutan ang kasunduang ginawa niya sa inyo. So, iniligtas niya kayo sa inyong mga kaaway. So, dapat nilang alalahanin kung paano sila niligtas ng Panginoon at alalahanin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Ngayon, tayo ay nakaupo dito dahil si Jesus ay kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Ngayon, tayo ay pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya, dahil sa kay Hesukristo. Dahil sa kay Hesukristo, meron tayong katwiran ng Panginoon at ang katwiran ng Panginoon ay nasa atin. At ibibigay ng Panginoon ang kanyang kapayapaan sa atin. Merong kapayapaan ang ating pagkikipag-ugnay sa Panginoon. Wala nang balakid. At hindi niya tayo tinatalikuran, hindi niya tayo, dahil sa Panginoong Hesus, ay meron tayong kapayapaan, meron tayong magandang relasyon sa Panginoon. Dapat nating alalahanin ang kasunduang ginawa ng Panginoon sa atin. Huwag nating itong kalimutan, huwag nating talikuran, at huwag tayong matakot sa ibang Diyos at huwag sundin ang kapamaraanan ng mundo. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at dito tayo nagtatapos sa mensahe sa umagang ito. Maraming salamat sa ating pakikinig.